Hey guys, we're here in Calaguas Island, Bicol region. Okay, as you can see, haggardness is in every fiber of my being. Ganda ka, girl. Pero guys, hindi ako nakapag-video talaga kanina during the travel kasi I'm trying to survive the very long travel. Imagine, umalis kami sa Taguig ng mga 9:45 PM and then dumating kami dito sa Calaguas Island ng mga 10, mga gano'n na. So, yun. Ang tagal, no? Sobrang haba. Parang 12 hours, 13 hours, mga ganyan. Bago kami nakarating dito. Pero, super worth it naman talaga. Ang ganda. Medyo hindi lang nakikisama ang panahon kasi maambon-ambon, makulimlim. Pero yung dagat, ang ganda pa din. As in. Ayun, kasama ko ulit yung mga pinsan ko. And 11 kami na nagpunta dito. So, kumuha kami ng isang travel agency. And, yun, isang batch kami kasi 11 kami. Tsaka hindi rin talaga kami marunong magpunta dito. Marunong naman siguro kung aalamin namin. Kaso wala rin kaming time. At saka, mas maganda na yung wala ka nang intindihin, sakay ka na lang ng sakay, diba? Yun. So, mas maganda tong naisip namin na mag-travel agency na lang kaysa mag-DIY pa kami. So, ayun na nga. Simulan natin dito sa port going to Calaguas Island. So, as you can see, brackish water pa to. And medyo high tide. So, kailangan namin lumusong, no? Medyo, mukhang maputik pero malinis siya, actually. Eto na, umandar na yung bangka. Hindi siya yung bangkang normal na sa Guan, ha? Di motor siya. At pampasahero talaga siya. Sabi ng tour guide namin, it would take us 1.5 to 2 hours. So, depende sa mood ng dagat. So, kung kalmado siya, mas mabilis. Kung mas maalon, mas matagal. Ito na yung bungad ng dagat. So, habang papalayo kami ng papalayo, paganda din ang paganda yung nakikita namin. Tsaka yung tubig, tingnan niya, nagbabago na siya from brackish. Parang nagiging bluish na siya kasi magiging salt water na siya. Ano daw? Dami sinasabi, brackish, salt water. Basta, tubig yan. Itong dalawang kuya, sapaw sa view. Pero mababait yung mga yan. Inasikaso talaga nila kami. So, kung makikita nyo, ayan na nga, dagat na nga talaga siya. At blue as in dark blue. And then, nagsisimula na yung alon. So, yung una, nag-enjoy pa kami kasi yung tansik ng alon. Nababasa kami lahat eh. Pero habang tumatagal, kinakabahan na kami. Kasi ba naman sinabayan ba naman ang ulan? So, mahangin, maalon, tapos nasa gitna kami ng dagat na malawak na malawak. Kita nyo yung alon na yun, galit na galit. Buti na lang after 24.44 hours, charot. After 2 hours, kung dumating na kami dyan sa pangpang ng Calaguas Island. Eh, tingnan nyo, ang ganda-ganda ng kulay niya. Ganda. Nawala lahat ng pagod, ng takot sa biyahe. Talagang ang ganda ng view. Tapos yung ulan, hindi sumusuko ha. Talagang sinasabayan kami eh. Bali mga 10:20 AM na yan. So, kinabukasan na kami dumating sa tagal ng biyahe. And ang accommodation nga pala namin dyan is tent para feel na feel ang island adventure. So, ayan na, bandang tanghali. Tinawag na kami for lunch. Wow! Sarap! Super asikaso talaga ng coordinator namin, yung in-house coordinator ng Calaguas Resort. Super in coordination with dun sa travel and tour agency namin. Yung pagkain nila as in pagkaing bahay tapos hindi tinitipid. At laging on time, di ka magugutom. Kasama na yan doon sa package na kinuha namin kasi wala namang makakainan ditong restaurants katulad sa Boracay. So after kumain, tinignan ko yung labas doon sa beachfront kung anong itsura kasi kanina umuulan eh. So medyo parang blurry. So yan, ang ganda, diba? Tingnan mo yung kulay, parang kulay ng pool. Tapos makikita nyo dun sa left side may maliit na tindahan. So may mga tinda-tinda naman sila dyan pero limited lang since ang layo niya nga sa Kabihasnan. Tapos ang kuryente nila dito may oras lang kasi powered by generator. So sa gabi lang sila gumagamit ng kuryente. Ayan, ulan na naman. Pero hindi kami mapipigilan. Ulan ka lang, magsuswimming kami.
Di rin naman tumagal yung ulan. Tumila din siya. Ayan. So, makikita niyo yung buhangin niya. White sand din siya. Pero yung, kung ikukumpara mo sa Boracay, mas pino yung sa Boracay. Ito, malambot siya and parang creamy, ganyan. Pero ang sarap ding apakan. Wala nga palang signal dito guys, kahit anong network. Pero meron silang wifi na 80 pesos per hour and hindi pa ganun kabilis. So, hindi ka pwedeng lumayo dun sa tindahan kung di mawawala ng signal. So, kung gusto nyo mapalayo, hindi ma-reach, at magtago sa mundo, punta kayo dito. Hindi talaga kayo matatagpuan.